ay mag-declare kamay sa dibdib, sunod yung sa akin, the rest of my life will be the best of my life. Isa pa ho, the rest of my life will be the best of my life. Pakisabi sa 7 tao, Happy New Year. Pakisabi sa 7, Happy New Year. Sige po, pakisabi sa 7 tao, Happy New Year, no? Yan, sige po, magandang umaga po. Good morning. Ayan, sige po. Kuha ho kayo ng upuan and then just relax. Okay? So, ilang araw na lamang po, ngayon po ay 28, 29, 30, 31. 3 araw na lang, may bagong taon na naman tayo. Sure na excited for 2026? Salamat sa lahat ng excited. Hello? 2026, mga minamahal ko, I believe may bagong bagay ang Diyos para po sa atin, no? Para sa huling araw po na ito. At salamat sa Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, salamat buhay ka pa. Pakisabi mo sa katabi mo, salamat, you're still alive. No, still alive, no? Andito ka pa, no? Alive and kicking, no? Lumalaban pa para ho sa Panginoon. Amen. So ngayon po, mga minamahal ko, papasok po ang 2026. Nais ho ng Panginoon na pumasok ho tayong mananagumpay. Ayaw ho ng Lord na lumabas ang 2026 na para tayong mga gumagapang, no? Na para mga survivalist. Dahil ako naniniwala ko, hindi po yan ang identity natin. We are not survivalists, we are more than conqueror. Sino naniniwala, we are more than conqueror. Sa dami ho nang nangyayari sa mundo, mga minamahal ko, sa dami ng ating karanasan, sa dami ng mga problema, mga struggle natin nararanasan, minsan gusto nating bigyan ng conclusion ng mga sarili natin na we are weak, no? Survivalist. Pero hindi po yun totoo eh. Actually, pag inaral mo po, ang 11 buwan na kung nasaan naging anak tayo ng Diyos, nakita natin napakabuti ng Diyos. Amen? Napakabuti ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo para hindi mabuti ang Diyos sa Kanya. Pakisabi mo nga sa katabi mo, mabuti ang Diyos sa iyo. Pakisabi mo. Sa kabila, pakisabi mo, mabuti ang Diyos sa iyo. No? Kaya po tayo, may reason tayo to celebrate. May reason ho tayo to worship God. Amen? Napakalaki na reason, mga minamahal ko. Yung mirpak na buhay pa ho tayo, ay pambira, salamat. It is a gift of life. Bakit? May pagkakataon pa tayo magbago, may pagkakataon pa tayong umasenso, may pagkakataon pa tayo, mga minamahal ko, nalakaran ang tagumpayon ng Diyos. No, napakarami. Ito pong word na ito, no, ako I believe nilalagay ito ng Lord sa puso ko para maintindihan natin, papasok ko tayo ng 2025. Kung papasok ko tayo, mga minamahal ko na maraming backlog, mahirapan ho tayo. Kapatid, kung 2025 po ang tindi ng battle, gusto ko maintindihan mo, ang 2026 mas matindi battle. Grabe ka naman pa. Hindi po yung prophetic, yan po yung truth. No? Bakit po? Nasa huling araw. Ang sabi po ng Biblia, ang demonyo ay nasa lupa, dala-dala yung lahat ng puot niya. Sagad po yun. No mercy. No? Bakit po? Bakit po siya 24/7? Because his time is short. Kapraso lang, alam niya ho, anytime, minamahal ko, pwedeng mag-rapture. Kaya po ang demonyo, nagwawala po ito. Gusto kong maintindihan natin. No? Nasa lugar tayo, minamahal ko, ng digmaan. Ang 2020 mga minamahal ko, isang panahon na kung saan na mag-escalate po ang labanan dito. Pero hindi ko gustong i-magnify yung gustong gawin ng Diyos, ng demonyo. Ang gusto kong i-magnify, mga minamahal ko, yung gustong gawin ng Diyos. Given na po yan, mga minamahal ko, huwag ka na magtaka kung January 1 may problema ka na. January buong huwag ka na magtaka. Bakit po? Kasi meron po tayong kalaban. 2026, mga minamahal ko kapatid, palapit ng palapit ng palapit ng palapit ng palapit ng palapit ng palapit ang destinasyon ng demonyo. Ano yung gagawin niya? Di idamay yung katabi mo. Idamay tayo sa impyerno pare-parehas. Tanggalin tayo sa Diyos, mga minamahal ko. That's the goal of the devil sa buhay natin. May kausap po ako. So mga minamahal ko, hindi tayo pwedeng mag-expect ng 2026 na walang battle, na walang problema. Hindi tayo pwedeng mag-expect, mga minamahal ko, na wala tayong dadaan ng mga matitinding labanan. Meron po, I believe. Masigit po ng 2025, mga minamahal ko. Kaya po, gusto ng Lord na ilagay sa isip natin, pagpasok natin ng 26, mga minamahal ko, dapat ayos po yung ating pananaw. No? Kung sino tayo, kung sino ang Diyos. Para pag hinarap natin lahat ng battle, hindi ka kaya i-shake ng battle na dinadaanan mo. May kausap po ako. Mirpak, mga minamahal ko, ilang taong ka ng Kristiyano, nakatayo ka pa rin. Ang tawag dyan ay biyaya ng Diyos. Pero dapat natin maintindihan, mga minamahal ko, na itong huling panahon na ito, matindi po ang galaw ng demonyo, pero mas matindi ang galaw ng Diyos. Hindi pwedeng baliwalain. Hindi pwedeng hindi maging seryoso. Baka isang araw, pagtulog mo, pagising mo, wala ka na sa Diyos.
Possible? Possible! Ang dami nang nagpunta rin sa simbahan ito, maraming nawala na rito. Bakit po? Hindi nila napansin, maminamahal kong galaw ng demonyo. Kaya po tayo, maminamahal kong ganitong mensahe ng Lord, not to condemn ang sino man, bagkos i-prepare natin ang sarili natin dito. Kapatid, Christian life is not a chill life. It is a battle, maminamahal ko. Gusto kong mailagay sa puso natin, nasa loob po tayo ng digmaan, maminamahal ko. Kaya hindi pwedeng pa-chill-chill. Baka bigla pong mag-rapture, machichill tayo pare-parehas. May kausap po ako. Kaya hindi natin pwedeng bilhin yung panlalamig, hindi natin pwedeng bilhin yan, hindi ka para dyan. Ang church ay hindi dinisenyo para manlamig, ang church ay hindi dinisenyo para gumapang. Ang church mo, maminamahal, dinisenyo to conquer, maminamahal ko. That's our design. May kausap po ako. That's our design, that's the church of Jesus Christ. Ngayon po pag-usapan natin, the church of our Lord Jesus Christ. No po, ito po, maminamahal ko. Kasi gusto ng Lord, alam mo nyo kapatid, sa totoo lang, kailangan mabago isip. Kailangan maayos ang isip, maminamahal ko, sa katotohanan ho ng Panginoon. Na, lagi mo ito tatandaan, itong battle na ito maglilid sa atin sa langit. Hindi po ito maglilid sa atin sa blessing lang ho natin. Ito po yung magdadala sa atin sa kalangitan, which is, maminamahal ko, yung final destination ng buhay ng mga Kristiyano. Kaya dapat po tayo ang unang-unang nagagalak pag na pinag-uusapan ng langit. Bakit po? Destination mo yun. Doon ka pupunta. Pag hindi po ganun ang pananaw mo, nakakatakot po yun. Kaya dapat ang isip ng mga Kristiyano ngayon, kapatid, maintindihan natin yung ating destiny para ho yung purpose natin maging malinaw. Kasi pag malabo ang destiny, malabo ang purpose. Lagi po magkaugnayan. Kung alam mo ngayon na pupunta ka ng langit sa araw, harap ka kay Kristo, ano ang dapat mong gawin ngayon? Kaya makita po yung maganda yung nakikita para po yung purpose mo lalakad ka doon sa nakikita mo. May kausap po ako. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Come on, palakpakan natin si Lord. Ang ating context, mga minamahal ko, yung makikita natin sa Matthew chapter 16. No? Matthew chapter 16. At dito po mga minamahal ko, nakapakain ng mga ako, 13 hanggang 20. Ito po yung ating pong text mga minamahal ko, the Church of Christ. O, ang iglesia ni Kristo. Mamaya titignan ho natin ito. Sabi ka ng verse 13, mga minamahal ko, ng Matthew chapter 16, ito yung sabi po ni Matthew, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi po kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Yun po yung pagkakilala ng mga tao kay Kristo. Yung mga taong namiminisтерyohan, yung mga tao po sa lugar po ng Jerusalem. And then tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. It is a revelational knowledge. No? Kay Pedro, para maintindihan ni Pedro kung sino po si Kristo. Si Kristo po, si Jesus po, He is the Christ. He is the Son of the living God. At maminamol ka, sabi niya, at sinasabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw na batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa, ay ipapahintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniuto sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. So dito mga minamahal ko, tingin ka sa akin, yung mundo po may ibang pananaw kay Kristo. Pero in church, may tamang pananaw kay Kristo. Kaya mahalaga mga minamahal ko, sa simbahan, dapat magkaroon tayo ng tamang pananaw kung sino ba itong sinasamba natin. Kasi lahat nag-claim they are worshiping God. Katulad po nila, tinanong po ni Kristo, sino po siya? Ito po yung mahaka-haka po nila. Pero ang kapahayagan ng Lord, you are the Christ, the Son of the living God. Alam niyo, sa totoo lang po, maliban na i-reveal ng Diyos kung sino siya, hindi natin siya makikilala. Isa po sa trabaho ng Banal na Espiritu is to reveal to us who is Jesus Christ. Dito po mga minamahal ko, malinaw po na pag-usapan po natin, itong topic po na ito, dito po mga minamahal ko, sinasabi po ng Panginoon,
Nag-declare po siya, para sa inyo sino ako? Sabi po ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. And then sinabi po na pangalan ni mapalad ka Pedro kasi hindi yan hinayag sa iyo ng laman. Yan hinayag sa iyo ng aking amang nasa langit, a revelation. And then sabi na, upon this rock, upon that confession, upon that declaration, itatayo ko ang aking simbahan. I will build my church, and even the gates of hell cannot prevail against us. Alam niyo po ba, hindi ka pa sinisilang, alam ng Panginoon, magiging bahagi ka ng church? What is the church? A church is ecclesia sa Hebrews. As sa Greek, na ibig sabihin, the called out ones. Ito yung mga taong pinili ho ng Panginoon na pinagsama-sama. Hindi po ito isang religion na ako nag-iglesia ako. Hindi ho ganon. No? Hindi ho ganon. Ako nag-iglesia, ako nag-Katolik ako nag-born again ako. Hindi po. Ang iglesia, mga taong pinili ho ng Panginoon, chosen by God, pinagsama-sama ng Panginoon, they are the church. Sila po yung church, they are handpicked by Jesus Christ. No po? Kaya po ang laki-laki ng pribilehyo, pag naintindihan natin, ang laki-laki ng pribilehyo natin, bakit? We belong to the church. We are the church. Church is not a building. Hindi po ito simbahan. No? Hindi po ang simbahan tao. Mga taong pinili ng Panginoon mula sa kadiliman. Kinuha ng Panginoon, ikinada niya po ito at tinawag niya po itong church. No po, the called out ones, galing po sa kadiliman, pinagsama-sama ng Lord. Kaya po ito nakakatuwang katotohanan, wala talagang perpekto sa atin. Kaya wala po tigil sa akin. Nung piliin ho tayo ng Panginoon, wala siyang makikitang mabait. Pinagsama-sama tayong mga walang hindi mababait. Lahat tayo may toyo, si Alan dati may toyo, ikaw may toyo, lahat ng Kristiyano may toyo. Nakaka-open ka, that's the truth. May kausap ako, tingnan mo yung katabi mo. Pwede bang sausawan yan? Lahat tayo merong dala-dala. Lahat di tayo perfecto, kaya po tayo binabago ng Diyos. Pakisabi nga po, binabago! Binabago! Ang taas minsan, alam niyo po ba sa tao sa labas, ang taas na expectation sa atin. Akala nila pagpasok mo rito, may sunga ka, paglabas mo, may halo ka na. Hindi ho ganon. No, hindi ho ganon. It is a journey ng transformation. Day by day, month by month, year by year, minamahal ko, binabago tayo ng Lord. May kausap po ako. Pero hindi rin natin pwedeng sabihin, hindi ako mababago. Hindi ho pwedeng tanggapin yan. Why? Because we have the Holy Spirit na binabago ho tayo, and the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Hindi natin pwedeng sabihin, hanggang dito lang ako. Hindi po pwede, hindi po yan katanggap-tanggap. Kaya po tayo binigyan ng banal na Spirit para i-transform yung dati nating pagkatao upang yung Kristo ilabas sa ating buhay. That's the church. Binabago, binabago, binabago. May kausap po ako. Pasok na ho tayo rito. Sabi ng Panginoon, minamahal ko, I will build my church. So ibig sabihin, itong church na ito, gusto ko establish natin, hindi po ito church ni Alan. No, ulitin ko po ito, hindi po ito church ni Alan. Si Alan ay bahagi lang ng church. Hindi rin po ito kung sino-sino man sa atin. Ito po ay church ni Jesus, minamahal ko, nalilagyan ni Lord ng label para identification na sa Road 5 may isang church. BGO. It doesn't mean si Kristo po yung foundation. Siya po yung nagtayo ng church. So, ibig sabihin, kung church ito ni Kristo, minamahal ko, siya yung dapat masunod sa church. Hindi ako. Hindi ikaw. Kung ano sinasabi ng Kristo, that's the final word. Amen? Hindi pwede rito yung tinatawag na, pwede rito mga makabayan block. Merong pinaglalaban. May layo, wala akong ganon sa church. Amen. Amen. It is not about you. It is not about me. It is about the King, the Lord. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Simbahan niya po ito. Ito nakakatuwa. Kahit wala po ako, tatakbo ang simbahan ito dahil hindi ko to simbahan. Kahit mamatay ako ngayon, magpapatuloy ang Church ni Kristo. Kahit wala ka rito, kahit sino mang wala rito, tutuloy ang simbahan ito. Why? Hindi natin ito simbahan. We are part of the church. It is the church of our Lord Jesus Christ. Kung ito po'y simbahan ni Kristo, dapat nire-respeto. Dapat minamahal. Bakit po? Siya po may-ari ng simbahan. Binibuild ng Lord ng church.
Puso niya, minamahal ko, na makita tayo maayos. Puso niya nang tinatawag na magkaroon ng order. Bakit? Because He is the God of order. Pag inaral mo from creation hanggang He is the God of order. Simbahan niya po ito, kapatid. Gusto ko maintindihan natin pare-parehas. This is the church of our Lord Jesus Christ. Hello! Kaya po si Pastor, wala akong pwede pag malaki, kapatid. Pag sinabi sa akin ng Panginoon, time is up, time is up. Ako ay tinawag ng Lord sa kawalan. Hindi ako karapat-dapat magpastor. At sino man rito, walang karapat-dapat na nandito ka. Why? Because we are all sinners. May kausap po ako. Bakit ganito gustong gawin ng Panginoon? Para ayusin ng Panginoon natin yung isip natin, na nasa loob po tayo ng simbahan ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya dito po ang dapat sumisikat, hindi po tayo. Dapat ang pinasisikat natin sa buhay natin, Jesus Christ. Sa cell natin, hindi tayo, hindi si Alan, si Jesus Christ. Dapat ang tinataas si Jesus Christ. Kahit mawala ka, mananatili ang tao kasi si Jesus Christ. May kausap po ako. Hindi tayo, minamahal ko, nandito sa church to build ourselves, minamahal ko, para maging magaling tayo, patunayan natin sarili. Hindi po ito ganun. It's all about the King. No name, no glory, only Jesus Christ. Kaya kapatid, gusto ko yung paalalahanan, bilang pag-ibig ko sa inyo mga kapatid ko, kung ito po'y simbahan ng Panginoon, be watchful. Be careful. Hindi po ang church na ito na kinikriticize mo. Ang kinikriticize mo po, yung tumawag ng simbahan pong ito. Be careful. Paalala ko lang po ito sa ating lahat. Hindi natin pwedeng i-criticize ang simbahan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pananagutan natin pare-parehas to. Hindi rin natin pwedeng labanan ang simbahan ng Panginoon. Maniwala ka, kailanman hindi tayo pwedeng magtagumpay. Because this is the church of Lord Jesus Christ, He will fight for His church. Kung kanya po ito, iniingatan niya po ang simbahan. Kaya po nililinis ang simbahan. Hindi niya pwedeng tanggapin ang dumi sa kanyang simbahan. Bakit? Ang simbahan ay bride. Ang simbahan isang araw, ikakasal niya to sa kanyang sarili. Kaya lilinisin, aayusin, babaguhin, para pagdating ng araw, pag hinarap niya sa kanyang tatay, ang kanyang simbahan, maminamahal ko, pure bride. May kausap po ako. Kaya dapat natin etong 2020, maminamahal ko, we need to respect the church. May kausap po ako. Hindi pwede paglabas mo, ikaw mismo nagkikriticize sa church mo. Kung ano-ano sinasabi mo, laban sa church mo. Tapos andito ka, mag-worship ka, nakasama ang iba. Hindi po pwede yun. Nagkakasala tayo pare-parehas. May kausap po ako. Amen. We have no choice. 2026, lalabas po tayo. Gusto ng Lord, ayusin ang mga puso natin pare-parehas. Why? Because we serve our King. Hindi tayo naglilingkod sa tao. Hindi ka man ma-appreciate, may isang hari mag-appreciate sa'yo. Kung hindi ka man mapalakpakan ng pastor mo, okay lang yon. Hindi ka naman pastor mo naglilingkod. Naglilingkod ka sa hari mo na isang araw sasabihin niya sa'yo, anak, well done, my good and my faithful servant. Hintayin mo yon. Hintayin mo yon. Hintayin mo yon. Darating yon. Huwag tayo mauho sa palakpak, huwag tayo mauho sa recognition. Tingnan sabi ho ng Panginoon. Sabi niya sa servant, matapos maglingkod, sabi ng ganon, eto sasabihin nyo, enjoy natin paglilingkod natin kasi privilege po natin yan. May kausap po ako. Kung ito po ay church ng ating pong Panginoong Jesucristo, mga minamahal ko, pinili ka ng Diyos, you are handpicked by God, na makasama ho dito. Aralin mo po, hindi mo napansin, ang dami hong simbahan, bakit andito ka? Dami church. Bako ka dumating dito, ilang church ang dinaanan mo? Bakit andito ka? Kasi pinili ka ni Kristo. Hindi ako pumili sa iyo. Pinili ka niya. Sabi ni Lord, hindi kayo pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Kaya ka nandito dahil kay Kristo. Amen. Hindi po isang araw na gusto ko lang mag-church, punta ako rito na para. Hindi ho ganun. Pinili ho tayo ng Panginoon. Pinagsama-sama tayo ng Lord. At mga minamahal ko, si Kristo po binibuild niya ang church. Sa magitan po na kanyang mga salita. Pinipid niya po kaya ngayong oras na to. May preaching na nangyari. Binibuild niya tayo. Binibuild niya ho tayo. Inaayos yung karakter natin. Alam niyo po ba, lahat ng problema natin, pag inaral mo, bunga po yan, hindi maganda karakter. Bunga po ito ng mga masasamang ugali natin pare-parehas. Kung ano ka man ngayon, because of your character, kaya ka madali makaunawa, kasi nagkaroon ka ng karakter na ganoon. Aralin mo po ito. Lahat halos ng problema mo, bunga po yan ng ugali mo. Pwede tayo masaktanino man. Pero kung karakter mo, laban ka ng laban, may problema kasi karakter mo yon.
Pero kung nasasaktan ka iba, kung ang karakter mo na mapagpatawad, hindi issue yun. Pakisabi nga po, karakter. Kaya po sa Diyos, mga minamahal ko, pinili niya ho tayo, hindi po nagtapos na pinili na tayo. Binabago ho tayo ng Panginoon, kilala niya tayo individual, alam niya ugali natin magagaspang, at hindi po siya nadidismaya, kahit ang pangit-pangit mga ugali natin, ang trabaho niya, aayusin ko tong tao na ito. Because this is my goal, to be like Christ. May kausap po ako. Pinipid tayo ng word ng Lord. No, para i-build ho yung simbahan niya. Ibinigay niya po ang kanyang espiritu para i-build ang simbahan niya. Nagbigay po siya ng mga tao, mga minamahal ko, mga apostol, mga teachers, mga minamahal ko, teachers, apostle, prophet, mga minamahal ko, evangelist, pastor. Na ang layunin po is to build the church. Kami po ang trabaho ko, mga minamahal ko bilang pastor, to build the church. Si Pastora Neri, si Pastora Alicia, si Pastora Jack, ang trabaho namin is to build the church. Because we are the gift from the Lord. Binigay po kami sa simbahan na ang layunin to build the church. Hindi sa anuman. Kaya malaki pananagutan, kung maniwala ho kayo sa akin, ang pinakamalaking pananagutan dito ay ako. Isang araw mananagot ako sa Diyos. Kaya po ang pastor niyo, gusto kong ayusin ang aking sarili at gusto kong ayusin ang simbahan pong ito. Dahil one day we'll stand before God. Lahat po tayo. Wala tayong pwede ikatuwiran, mga minamahal ko. Lahat tayo mananagot sa harapan ng Panginoon. Kung paano nating tinugon ng panawagan ng Diyos. Kung paano in-apply natin ang mga salita ho ng Panginoon. Kung paano tayo nabuhay para ho sa Diyos. Lahat po tayo mananagot. May kanya-kanya tayong responsibility pagdating ho ng araw. May kausap pa ho ko. Darating po ito sa gusto ho natin. Hindi kayang pigilin. One day, haharap tayo sa harapan ng tumawag ho sa atin. Pagsusulitin tayo ng mga bagay na tiniwala sa atin ng Panginoon. Pero nakakatawa dito, mga minamahal ko. Dito po, gusto kong bigyan, unang-una ng diin, yung nature ng church. Gusto ng Lord, baunin ho natin to This 2020, 2025, paglabas ho natin, para makita natin identity ho natin. As a church, you belong to this church. Tulad po na sabi ko sa inyo, alam niyo po ba, itong tunay na, ewan ko buho ba, bakit ko ano bang meron dito? Kahit lumipat ka ho ng simbahan, hanapin mo kung kasais sinilang. Hindi ko alam kung bakit ganun. Kahit pumunta kayo sa simbahan, maghanap ka ng simbahan, maupo ka doon. Kaya magpalipat-lipat ng simbahan, upo ka. Tignan mo. Hindi dahil magaling ang simbahan ito. Alam bakit? Dito ka pinili ng Diyos. Dito po nag-expect ng Lord pagbalik na, dito kanya aabutan. May kausap po ako. This is the way na ginagawa ng Diyos ang kanyang simbahan. Tatlong bagay, mga minamahal ko, patungkol po sa church ng ating pong Panginoong Jesucristo. Nais ng Lord, baunin po natin ito, mga minamahal ko. No? Paano ba dapat makita natin kung tayo, ikaw, individual, itong simbahan ito, paano natin ito dapat makita? Kasi pag tama ang pananaw, tama ang galaw. Pag tama nakikita, tama ho yung pupuntahan. Kaya po mahalaga na maintindihan natin, ang church, mga minamahal ko, tayo po ay bahagi lang ng church. Marami ho tayo sa PAG, nasa 60 plus na simbahan po tayo. Silang lahat ay part ng church. Kung sino mang tao ang kumikilala kay Kristo bilang Lord and Savior ng life niya, kasama po siya ng church. So, ibig sabihin ng church universally, milyon-milyon ang church. Hindi lang po ito Bethel Global Outreach. Hindi ko alam kung mga 500 milyon ho tayo, mga minamahal ko, hindi ko alam. Pero one thing alam ko, lahat na kumikilala kay Kristo bilang Lord, Savior, God ang buhay po nila, they belong to the church. So ang laki natin, buong mundo, nakakalat ang simbahan ni Kristo, buong mundo. Kaya hindi ho tayo konti, madami ho tayo. Kung mga 500 milyon siguro, more than pa ang mga Kristiyano. May kausap ako. Kaya nga po pag nag-rapture can you imagine, bigla nag-rapture mga mahal ko, minawalang 500 milyon na tao. Paano may papaliwanag yun? Viral po yung buong mundo. Ang daming CCTV, ang dami yung mga cellphone, magugulat ka, naglalakad, nawawala. Bakit po? Malapit na akong kunin ang Church ni Jesus Christ. Malapit na akong kunin ang Church ni Jesus Christ. Kapraso na lang. Kaya gusto na Lord, magkaroon ko tayo ng tamang pananaw pagpasok ko natin 2026. Unang-una, paano natin dapat makita ang simbahan, ikaw as a church, ako as a church, tayo bilang church. Sabi ng Panginoon, mga minamahal ko, church is unshakable. Pakisabi nga po, unshakable.
Isa po, pakisabi, unshakable. Isa po, unshakable. Dito mga minamahal ko, ang linaw na sinasabi, sabi ganon, and Jesus answered him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Dito unang-una mga minamahal ko, ang buhay mo bilang anak ng Diyos, you are unshakable. Ang simbahan ay unshakable, mga minamahal ko. Bakit po? Sabi na Lord, tingin ka sa akin. Sabi po ni Lord, dahil yung confession mo na ako yung Kristo, ako yung anak ng buhay na Diyos, I am the foundation of the church. Kung si Kristo ang pundasyon natin, we are unshakable. Dahil walang pwedeng mag-shake sa Panginoong Jesucristo, doon tayo nakatayo sa batong panulukan. Next slide, Sabi ganon, for no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ. The very foundation ng life natin ay ang ating pong Panginoong Jesucristo. So therefore, kung siya po foundation ng life natin, gusto nung sabihin ng Lord sa iyo, you are unshakable. That's who you are. Gusto lang na maintindihan natin kung sino tayo para pagpasok ko natin, minamahal ko ng 2020, gaano man kadami ang problema, ano ang plano ng demonyo sa buhay natin, I am unshakable. Yan ang katotohanan na pag nilakaran ho natin, no weapon formed against you shall prosper. Hello? Dito minamahal ko, sabi po ng Bible, si Kristo po yung pundasyon ng buhay natin. Kaya hindi ka dapat matakot kung si Kristo pong pundasyon ng buhay mo. Kaya dapat natin masiguro kung si Kristo ba talaga pundasyon ng buhay mo. O baka isang religious na tao ka lang, nandito ka lang magsisimba, dapat maintindihan mo, you need to receive Jesus Christ as your Lord and Savior and your God. Para po yung buhay mo nakatungtong sa tinatawag na matibay na bato. Sabi po ng Biblia, next slide, sabi ganoon. Sabi, he is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when a flood arose, the stream broke against that house and could not shake it because it had been well built. Dahil malalim pong pundasyon, hindi po tayo kaya i-shake. Alam niyo po ba? Natetesting po ang lakas po ng building pag meron pong earthquake. Nakaraan, ang dami pong tinesta ng mga building na marami nagbagsakan. Ibig sabihin, ang problema po yung foundation. Kaya sa mga architect, mga minamahal ko, ito pong isang inaaral. Lalo na kung ito po yung high-rise, mga minamahal ko. Inaaral, mga minamahal ko, kung tatama po ang big, ito tinatawag na 10 Richter scale, mga minamahal ko, meron ba itong kakayanan na manatili? Nakatingin ka sa akin, na itong nakaraan 2025, yung mga tumama sa yung problema, ano nangyari sa'yo? Na-shake ka ba? Nung ma-shake ka, nawala na yung passion mo sa Panginoon? Nasa church ka pero ayaw mo na? Nung ma-shake ka, minamahal ko, ano conclusion mo? Mahirap maging Kristiyano? Suko na ako. It is a lie. Kasi nungalingan ng demonyo po ito. Because the church is unshakable. Ganun tayo dinisign. Dinisenyo tayo ng Lord. Nung tawagin na tayo, ang pundasyon siya mismo. Kaya sabi ng Panginoon, anak, walang problemang mananaig sa'yo. Walang battle na magtatagumpay sa'yo. Walang struggle na kaya kang lamunin. Why? Because you are unshakable. Nakatayo ka sa akin. May kausap po ako. Kaya 2026, mga minamahal ko, hindi ko alam kung gaano mga higante kakaharapin natin. Paalalahan mo sarili mo. Pagharap mo sa anong problema mo. Kausapin mo yung problema mo. Hindi mo ba ako kilala? I am a church. I am unshakable. May kausap ako. Pag naintindihan mo kung sino ka, haharapin mo po ang problema mong mananagumpay ka. May kausap ako. Sabi ko naman yung namahal ko, sa susunod na slide, nakasunod, Ephesians 2:20, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. Yung batong panulukan, mahalagang bato na kung saan nag-hold sa lahat po ng bagay na kumakatawan sa buong building ho ito, mga minamahal ko. Sinasabi ho ng Lord, He is the foundation ng ating pong mga buhay. Ito mga verses na ito, mga minamahal ko, sinasabi, Jesus Christ is the soul, the solid base for the faith, for the life, for the salvation, supporting everything built upon Him. Kaya tingin sa akin,
Gusto ng Lord na maintindihan mo na ang foundation ng buhay mo si Kristo. Wala kang dapat katakutan. Hindi ka kaya i-move ng demonyo. No? Bakit po? Kasi po we are built, maminamahal ko, na ang foundation ng ating pong Panginoong Yesus. Ito po maminamahal ko, sabi ng gano'n, we need to understand that our life was built on Jesus Christ Himself. Di galing sa tao, di sa opinion ng tao. Tayo po ay binild ng Lord sa kanyang sarili. He is unshakable, maminamahal ko. Number one, dapat natin maintindihan po ito. This 2025, you are part of the church, the very foundation ng simbahan pong ito. Alam niyo, nakakatuwa. Marami na pong attempt ang demonyong sirain ng simbahan, pero hindi po siya pwedeng magtagumpay. Bakit po? Simbahan po ito ni Kristo. Tatawid po ito. Bakit po? This is the church of our Lord Jesus Christ. Lahat po na kumikilala kay Kristo bilang Lord and Savior ng life nila po ay bahagi ng simbahan. Solid po foundation natin. May kausap po ako. Pakisabi nga po, solid. Isa pa ho, solid. Kaya pakisabi sa katabi mo, huwag kang aayaw, malapit na dumating si Jesus. Huwag kang aayaw, malapit na dumating si Jesus. Laban! Laban! Malapit na finish line, tsaka pa magtatapon ng tuwalya. Malapit na ho, isang round na lang, 12 round na, kapatid. Tsaka masabi mo, hagis mo na yung towel, hindi ko na kaya. Ayaw mo na! Alam mo, dapat tinatanggal sa ating mga isip, yung kaisipang ayaw. Dapat nakaisipan, tatapusin. Pakisabi nga sa katabi mo, tatapusin. Tatapusin. Hello? Tatapusin. Mga minamahal ko, hindi ho nangarap sa Jesus ng buhay po na walang problema. Even tayo magkakaroon tayong problema, hindi ho nangako ang Diyos. No. Hindi siya pumili ng mga anghel. Karamihan sa atin, mga anak tayo ng demonyo before. Yun naman ang truth. No, pinagsama-sama ho tayo. What do you expect? No? One thing lang alam ko, mga minamahal ko, ang church po ay unshakable. Cannot be destroyed. No. Lumipas na luho lahat ng empire. Lahat ng malalaking empire. Pero yung kingdom ni Jesus Christ na natili hanggang ngayon. Nagpalit-palit na ho ng mga kingdom, nagpalit-palitan ng presidente, nagpalit-palitan ng nasyon. Still, the kingdom of God remains. Why? Because the very foundation of this kingdom is our Lord Jesus Christ. Ang sarap isipin mo, minamahal ko, habang dumadaan ka ng problema, naintindihan mo, hindi. Nakatayo ako sa foundation ni Kristo. Si Kristo foundation ko, kahit gaano, kahit mag-intensity 20 ang problema, I will not be shaken. Palakpakan natin si Jesus, come on. Palakpakan nun natin, Panginoon. Pangalawa, bukod tayo po ay unshakable. The church is unstoppable, and unbreakable. Ang simbahan po, maminamahal ko, hindi lang tayo unshakable, tayo po ay unstoppable and unbreakable. That's who we are. Ang sarap po itong maintindihan, maminamahal ko. Dito po makikita natin, maminamahal ko, ang sabi po ng Biblia, sabi ng ganoon, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. And even the gates of hell cannot prevail against this church. Kahit po ang bunganga ng impyerno, pag samasamahin na po ang lahat, hindi pwedeng magtagumpay sa simbahan ni Kristo. Why? Because the church of Christ is unbreakable. Ang church ni Kristo, maminamahal ko, is unstoppable. May kausap po ako. Alam niyo po ba, pag tinin mo ang tawag dito, ang istorya ng church, ang church ni Kristo, hindi po ito nagsimula ng 1940, ng Iglesia ni Kristo, hindi po 1940 nagsimula. Ang Iglesia ni Kristo ay nagsimula sa AD 33. Nung mamatay si Kristo, umakyat po sa langit, bumaba si Holy Spirit, that's the church. Kaya kiniklaim ng iba, ang Iglesia ni Kristo ay 1914, hindi ho totoo yun. Ang Iglesia ni Kristo ay AD 33. Tinayo ni Kristo. Tingin sa akin, ang pundasyon ng church, na Iglesia ni Kristo, hindi tao. Kaya wala ka makikitang founder natin. Wala. Ang founder kasi natin na ito, maminaw, si Kristo. Pag meron pong founder, hindi ho si Kristo yon. Because the very founder, maminamahal ko, ng church ay si Jesus Christ. May kausap po ako. Alam mo, history, ginawa na ho ni Satanas ang lahat, persecution after persecution. Nakita niya habang pinapatay ang Kristiyano, lalong dumadami. Hindi niya ho magawa.
Kahit saan lugar hundalit ang China, ang taas ng persecution ho dyan. Pero nasa kanila po ang pinakamalaking bilang ng church. Halos patayin ng mga Kristiyano yung mga minamahal ko. Grabing persecution dyan. Nakita nila habang pinipersecute, lalong nangangaral, lalong namin na born again. Hindi na nila alam ang dapat nilang gawin. Si Satanas po, ibinago na style niya. Huwag na lang natin i-persecute. Dumadami. Bigyan na lang natin ng comfort. Paypayan natin. Yung chill. Nawala ho yung puso ng church sa Diyos. Kaya minsan, alam Diyos, na totoo lang, maganda talaga may persecution eh. Alam mo bakit? Lalabas ang tunay na simbahan pag may persecution. Sa China po, mga minamahal ko, ako I believe, almost 100% doon, totoong Kristiyano. Bakit po? Kasi doon, pag sinabing Kristiyano ka, tatayaan mo ng buhay. Sa atin dito po, mga minamahal ko, hindi natin malaman kung sino ang totoong simbahan eh. Alam niyo po ba, ang pwede lang maghayag ng tunay na church is the rapture. Pag nag-rapture po, yung nawala, that's the truth. Yung naiwan, hindi po totoo. Kaya minsan, alam niyo, sa totoo lang po, kung magkakaroon ng persecution, maubos tao sa simbahan. Maubos po ito. Bakit po? Kasi pag may persecution, buhay po ang katapat. Pag sinabi mo, Jesus is Lord, you will die for the Lord. Ang problema ho natin, mga minamahal ko, sobrang panlalamig ng Kristyanismo. Sagad ang panlalamig ho natin. Di ba nag-topic tayo nakaraan? Ang problema ng church, ang kalaban ng church is lukewarmness. Dahil sa lukewarmness, nagugat po ito, mga minamahal ko, ng marami pa mga problema sa buhay natin. Ang church as a whole ngayon, malayo ang puso sa Diyos. Ako, I pray for our church. Lord, bisitahin mo kami. Tulungan mo kami ma-revive. Bumalik kami sa unang pag-ibig mo. Tsaka lamang po tayo magkakaroon ng silbi sa mundo na ginagalawan natin. Pag nalamig na ho tayo, wala na ho tayong silbi. Akala lang natin may silbi pa tayo, pero wala na tayong silbi. Tanggal na ho mga alat natin, tanggal na ho mga liwanag natin. Pag mayroong lukewarmness. Pero ito nakakatuwa. Ako naniniwala, bago dumating ating pong Panginoong Jesus, dadalaw muna siya sa simbahan. Bibisitahin ng church. Be excited. Sana maging mas mabilis ang pagbisita ng Lord. Amen. Para minsan pa, maglingkod tayo sa Panginoon kasi mahal natin ang Diyos natin. Ito hong iiwanan kong isang word na lagi siya sabi sa akin ng Panginoon, anak, pag minahal mo ako, lahat ng bagay magiging madali. Ulitin ko po ito. Anak, pag minahal mo ako, lahat ng bagay magiging madali sa'yo. Pagbabasa mo ng Bible, madali. Prayer mo, madali. Service mo, madali. Giving mo, madali. Lahat ng bagay madali. Bakit po? This is the heart. I pray, mga minamahal ko, na ma-restore yung mga heart natin pare-parehas. Bago dumating ang 2026, pwede ba ako makiusap sa'yo? Asikasuhin mo naman kaluluwa mo. Pwede ba ako makiusap sa'yo? Kaluluwa naman. Masyado naman tayong ano-ano sa mundo. Asikasuhin mo kaluluwa mo. Prepare mo yung sarili mo to 2026. Panahon na, ito yung panahon makipag-usap ka sa Diyos mo kasi 2020, kailangan mo siya, kailangan natin siya. Kaya ang church dapat sa Saul, dapat nagpiprepare ng sarili. Hindi yung pwede papasok ka ng tinatawag ng 2026, you are chill, baka madisgrasya ka ng 2026. Lahat po tayo binigyan ng Lord ng opportunity to talk to Him. Lahat tayo binigyan ng opportunity, mga minamahal ko, ng fellowship with the King. Lahat tayo. Dapat ang goal natin, mga minamahal ko, bago lumabas ang 2026, aayusin ko sarili ko. Kung ako nalalamig, hindi ako babayag. 2026 is copy-paste ng aking 2025. Pwedeng magbago ang 2026 conforme sa tugon natin pare-parehas. May kausap ako. Because we are the church. May kausap ako. Alam niyo po, ang simbahan, piniprepare tayo ng Diyos because of the rapture. Kaya nga kapatid, hindi po ito motivational speaking, mga minamahal ko, to stir up our emotion. It's time to decide. Kahit hindi tayo masaya, kahit tayo malungkot, ano man dinadanasan natin, ang desisyon ko, lalakaran ko katotohanan, that's my decision. Minsan wala kang makita motivation. Minsan darating walang tapikan. It is your choice, mga minamahal ko. Alam niyo, natutuwa kay Pastor Alvin, kausap ko si Pastor Alvin nasa Bariwon. Hindi ho ganun kadali yun. Hindi ganun kadali. Mahirap po yung ano ni Pastor Alvin doon.
Ako, saludo ako sa kapatid natin. Bakit po? Wala. Tayo po, magkakasama tayo. May nag-itatapik sa'yo. Doon po, wala. Pag nanlamig ka doon, malalamig ka mag-isa. Kaya pag hindi ka nagdesisyon bumangon, walang magtatapik sa'yo doon. Walang miyembro na sasabihin, Pastor, kaya mo yan, laban. Wala. Kaya doon po, tested ang faith noon. Ni Kuya Alvin natin. Lagi siya pinapaalanan, anak, ang pinakamahalagang meron ka, yung devotion mo, yung prayer life mo, anak, yan ang magsusustain sa'yo sa lahat ng panahon. Kaya ako natutuwa ko kay Alvin. Nung dumating ang Pastor Alvin natin, lahat tayo natuwa. O, sa totoo lang. Bakit? Bumalik yung sa manggagawa, maminamahal ko, na isinent ng Lord. Iba po yun. May kausap po ako. Kaya minsan tingin sa akin, minsan naaalisin ka ng Lord sa fellowship para patunayan mo Kristiyano ka. Aalisin ka minsan ng Panginoon, sasama-sama na yan, maminamahal ko, na wala ka ng paghuhugutan para matuto kang humugot sa tama mong hugutan. Si Kristo lang po ang pwede natin hugutan pare-parehas. May kausap pa ho ako. Hindi ho lahat ng panahon yung cell group mo nandiyan. Hindi ho sa lahat ng panahon nandiyan po ang pastor. Hindi ho sa lahat ng panahon. May mga panahon, tinatanggal ng Lord yung moral support ni Numan para tumingin ka lamang po sa isang persona na tumawag sa'yo. Tinetest tayo ng Lord. Tinetest ang character, tinetest ang faith, tinetest ang heart, mga minamahal ko, kung papasaho tayo. Not to condemn us, para ipakita ng Lord na this is your problem. Asikasuhin mo to. Kasi dito, mga minamahal ko, we are unstoppable. Alam mo, nakakatuwa po. Huling panahon, sumisingasi si Satanas, galit na galit. Ang goal niya, sasama ka niya sa impyerno, sasama niya sa impyerno ang asawa mo, lahat ng buong pamilya mo, isasama sa impyerno, wawasakin ang buhay mo, that's his goal. Hindi niya plano pasaganain ka, kapatid. Ang plano na paghirapin ka, gumapang ka, patayin ka hanggat mariyan sa goal. Kaya dapat ang mindset natin, mga minamahal ko, nasa digmaan ho tayo, wala ho tayo sa playground. Lahat ng kaisipan na nasa playground siya, madidisgrasya kapag dating ng araw. We need to change our mindset, mga minamahal ko. Tingnan niyo po, ito nakakatuwa, Revelation po. Nakakatuwa po yan, kasi big picture po yan. Pag binasa mo Revelation, mga minamahal ko, makikita mo po dyan yung katapusan ng buong mundo. Makikita mo po dyan, God is sovereign, God is in control. Wala kang dapat katakutan. Why you are unbreakable? You are unstoppable. Pinakita mo, Revelation chapter 20, si Satanas. May bumabang isang anghel, may dalang susi. May hawak po siyang kadenang malaki. Iginapos po si Satanas ng isang anghel. Ibig sabihin, si Satanas po, hindi katapat ng Diyos. Hindi siya all-powerful. Tinali siya ng anghel. Ibinato po siya sa bottomless pit. Sinara ng bottomless pit. Para ipakita sa atin, mga minamahal ko, we are fighting against an enemy na already defeated. Tingin ka sa akin, ito po ang trabaho ni Satanas. 1,000 years, kinulong po siya. Nag-reign po si Lord ng 1,000 years dito po sa tinatawag na lupa. Nirestore ng Lord ng lahat ng bagay. Gobyerno, righteousness, holiness, lahat ng blessing, ando doon lahat. After ng 1,000 years, tinanggal po yung takip, pinalaya po si Satanas. Nung lumaya po si Satanas, sabi ho ng Biblia, na-deceive niya ang napakaraming tao. Saan ka nakakita ng perfect, almost perfect environment na deceive yung mga tao? Ano pong ibig sabihin? Si Satanas po is a master of deception. Ito niregi sa akin ng Panginoon sa puso ko. Itong huling araw na ito, ang isang pinaka-rampant spirit is the spirit of deception. Ingatan mo sarili mo, kapatid. Ingatan mo sarili mo. Wala siyang kapangyarihan, wala. Ang tanging kapangyarihan, lie and deception. Paniwalain ka ng mahina ka. Paniwalain ka na hanggang dyan ka na lang. Paniwalain ka hindi ka na mababago. Paniwalain ka na hindi ka na asenso. Yan lang po kaya niyang gawin. At ang trabaho mo lang, oo nga, wala na mangyari sa buhay mo. It is a lie. May kausap po ako. It is a deception, mga minamahal ko. Nakakalungkot. Nung tinitignan ko nga po ito, sabi ko, grabe. Ito po yung kalaban natin. Kaya alam niyo po ang simbahan, higit pa tayo sa mananagumpay. Kailangan natin maintindihan. Alam niyo po, kaya mahalaga po ito. Ito po kasi mapa natin. Ito po magsasabi ng totoo. Hindi po yung nakikita mo sa reels, hindi po yung social media, ang daming information, hindi mo alam kung saan nanggaling, hindi pwedeng tayuan. Ito po ang foundation ng buhay natin pare-parehas.
Dito po malinaw ang destinasyon mo, malinaw ang pinanggalingan mo, malinaw ang purpose mo, malinaw mo kung saan pupunta, malinaw po ito. Kaya po ito, ayaw na ayaw ng demonyo natin binabasa po ito. Ayaw po ng demonyo, magbasa ka ng Biblia. Bakit po? Makikilala mo kung sino ka. Maunawa mo kung sino ang Diyos mo. Makikita mo kung sino yung talo ng kaaway mo. Alam niyo po ba, tingin sa akin, ang nakakatamad na gawin. Sino mag-agree sa akin? Nakakatamad gawin. Tama po ba ako? Nakakatamad gawin. Ayaw gawin. And then we expect blessing. Nakuha niyo ibig sabihin? Ito po ay pagpapala. Dito makikita kung sino ka. Dito makikita yung mga pangako ng Diyos sa'yo na pwede mong panghawakan. Andito po ang napakarami pangako ng Lord para ho sa ating lahat. Kaya ito po ay mahalaga. Tawag po ito ay salita ng Diyos. Ito po ay salita ng hari. Kung sinabi ng hari, yun na final authority po yun. Pwede mong paniwalaan. Sinasabi ng Lord sa ating mga minamahal ko, noong church noon pa, grabe pong persecution. Pinapakain sila sa leon, ipinapako silang pabaliktad, sinusunog ho ng buhay. That's the church. Pero sa kabila po ng mga minamahal ko, they are unbreakable and they are unstoppable. The more na pinapatay, the more dumadami. That's who we are. Pakisabi nga sa katabi mo, I am unshakable. Pakisabi lang po, I am unshakable. Sige lang po, pakisabi, I am unshakable. Pangalawa, I am unbreakable. I am unbreakable. No? Pwedeng gawin ng lahat ng demonyo, ang mag-attempt ng demonyo, but my identity, I am unbreakable. Pangatlo, mga minamahal ko na sinasabi ng Panginoon, bukod sa tayo po ay unshakable, unbreakable, unstoppable, the church is powerful. Ang simbahan po yung makapangyarihan, mga minamahal ko. Tignan mo na yung next na next na slide. Church is powerful. Wala na hong makapangyarihan. Wala nang hihigit na kapangyarihan sa church. Ang problema lang, hindi ito naiintindihan ng church. No, ang power, mga minamahal ko, nasa church. Sabi ho ng Panginoon, doon po sa text na ito, matapos siya sabihin na sinabi niya, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell cannot prevail against my church. Sabi niya, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. That's the authority, that's the power of the church. Tayo po'y binigyan ng Panginoon magpahintulot sa lupa, magbawal po sa lupa. Ang Diyos po ay umaasa sa church. Hinihintay ho ng church na mag-command ng church na itatali niya. Mag-command, may pawawalan po siya. Nakidepende yung Diyos na sovereign sa simbahan. Kaya po tingin ka sa akin, ang kapangyarihan ng simbahan ay nasa panalangin. Pakisabi nga po, prayer. Isa pa ho, prayer. The church ay powerful dahil sa prayer life niya. Dahil sa pananalangin, mga minamahal ko, pag walang prayer, walang power. Kahit anong gawin nating sistema, kahit anong pamamaraan, pag wala hong pagluhod, wala po yang dating. Hindi po katatakutan ng Diyos yung magawain na walang panalangin. Bakit ba? Pag walang panalangin, walang anointing. Kapatid, nasa iyo yung susi. Sabi ng Panginoon, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. That's the power of prayer, mga minamahal ko. Kaya po 2026 dapat nating ayusin isa, bukod sa pagbabasa ng Biblia, yung pananalangin. That's the power of the church, yung prayer life, yung simbahan. Kaya kapatid, tingin sa akin, alam nyo, sa totoo lang, ngayon po may ginagawa ang Lord. Tingin sa akin, ano bang DNA ng church? Ang DNA ng church nananalangin sama-sama, that's the church. Ngayon po ang church hindi na nagpipray at sabi na hindi ito ang church. Hindi po yan ang church. Ang church po yung mga Kristiyano, pumupunta pag-araw ng prayer meeting. Bakit? Kakatagpuin nila ang hari, papagamit nila buhay nila sa hari, kasi yung hari naghihintay ng panalangin. That's the church. Tayo pong church, hindi tayo gumagalo na parang church. Mukha lang tayong church, pero parang hindi tayo church. Ang priority ng church is the prayer life. Pag inaral mo, walang revival, walang galaw na ang Diyos na malakas, maliban po na makita ng Diyos yung simbahan na nagsasama-samang manalangin. Tingin ka sa akin, kapatid, ang gusto ho ng Lord, makita ang simbahan na ito na sama-samang nagpupuri, nagsasama-samang nananalangin. Hindi mo ba napansin, pag may lakad ka, lahat pwede mong gawin? Ang aga-aga mo magising.
Minsan 2 oras ang tulog mo, kaya mong gisingin. Bakit? Mahalaga. Pero pagdating ho sa Panginoon, bakit hindi natin maintindihan yung hari po nagpapatawag ng meeting? Kaya pag inaral mo, minamahal ko, ang simbahan ay may malaking problema. Ito sinasabi sa atin ng Panginoon. 2026. May gusto siyang gawing dakilang bagay, pero gusto niyang makita ang church nasa paanan niya, na sama-samang sumasamba, sama-samang mananalangin para sa kapulihan ng Panginoon. I encourage yung mga minamahal ko. Ngayon po, maganda ho ginagawa ng Panginoon. No? Yung mga leaders nandito nananalangin, Sabado, Miyerkules, no? They praying. No? Pastor, ano yan? Tama lang ba yan? Hindi po, kalooban ho ito ng Diyos. Kung ano yung gusto ng Diyos, siya po dapat masunod sa simbahan. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi ka pwede masunod. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka pwede masunod. Si Kristo po masusunod sa simbahan niya. Nakaka-offend? Yes. Because He's the King. This church belongs to Jesus Christ. The very foundation ng ating pong pagsasama-sama is this. Kaya alam niyo kapatid, sa in-encourage ko kayo sa mga nagpipray dito, keep on praying. No? Kung kayo po ay hindi pa sumasama, sama ho kayo. No? Sama ho kayo, tingnan nyo. No? Ako ho, naniniwala galaw po ito ng Panginoon. Church, you belong to the church. You belong to the family of believers. Hindi ka pwede sumeparate. Hindi ho ganyan disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Lord is community. Sama-sama tayong hanapin ang mukha ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng church ay nasa pananalangin. Pangalawa, ang church ay powerful dahil sa kasama natin. Sino? Si Holy Spirit ang kasama natin. Si Holy Spirit na sinasabi ho mga minamahal ko, may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa simbahan. May sinasabi ang Lord sa church. Ginaguide ni Holy Spirit ang church and empower ni Lord ni Holy Spirit ang church. No? Iginaguide niya, kinocomfort niya, tinutulungan niya, binibigyan ng gift, pinoproduce ng fruit, kasi si Holy Spirit, kaya po powerful ang church, hindi dahil magagaling tayo, powerful ang church kasi may kasama tayo. Si Holy Spirit. Woo! Mahirap manalangin, mahirap manalangin. Hindi mo mahirap, napakahirap manalangin. Kasi pag nakita mo madali lang. Kung kailan mo nakita madali manalangin, tsaka hindi ka makapanalangin. Pero pag nakita mo mahirap manalangin, kailangan mo ng tulong ng banal na Espiritu. Maniwala ka, magbe-breakthrough ka. Why? Because you depend on Him. Kaya po kapatid, si Holy Spirit, dinisenyo po ito para tulungan tayo. Dinisenyo ng Lord para empower po tayo. Siya po yung kasama ng simbahan. Kaya po tayo malakas because of Him. Kaya tayo may anointing because of Him. Kaya mga minamahal ko, pagising natin sa umaga, mga minamahal ko, i-recognize natin siya. Lord, Holy Spirit, salamat po. Lord, hindi ko po ito kaya. Tulungan mo ako. Lord, I pray, gabayan mo ako. Panginoon, kailangan ko ng bagong lakas. Kailangan ko ng anointing, may gagawin ako. Lord, kailangan ko manalangin, hindi ko kayang manalangin. I pray for the spirit of intercession. And then the Holy Spirit will help us. Hello? Enjoy natin si Holy Spirit, hindi natin siya pinapansin. Ano? Binabaliwala ho natin yung pangatlong persona no, kung saan dinisenyo to help the church. Tingin sa akin, alam niyo po ba, ang sarap ma-develop yung walking with God, working with God, working for God. Alam ko, naranasan mo sinasabi ni Pastor, pagising mong sumaga, Lord, salamat ha, naglalakad ka, nag-uusap kayo, si Holy Spirit kausap mo, naglalaba ka, nag-exam ka, may kausap ka, may sumasagot sa'yo. Si Holy Spirit po yun, dati mo yung pinapractice. That's who He is. Siya po ay tinalaga ng Ama para nakita niya, yung church, walang lakas. Yung church, walang kayang gawin. Porch po yan, no? Nung una sabi ko, ang ganda ng halaman, ang lalaki ng dahon, ang gaganda mo ng bulaklak, no? Pag tinignan mo, sabi sa akin ni Neri, Daddy, pinupron yan. Ha? Ang sakit prun eh. Healthy ka naman, pinutol. Kung ikaw pinutol yun, hindi masaya. Gaganon ka. Pruning yun eh. Pero alam mo, kinabukasan, mga ilang araw, nakita ko, pambira, naglabasan po yung mga bunga. Ay sabi ko, kaya pala kami binabago ni Lord para maging mabunga buhay namin.
May kausap ko, kaya ako binabago ng Lord para maging mabunga buhay ko. Kaya pala may pruning, kaya pala tayo inaayos ng Lord. Ang goal ng Panginoon sa buhay natin, kasi po yung builder, palabasin niya yung pinakamainam na meron po tayo. Yung produce ng Holy Spirit sa mga buhay natin. Pangalawa, si Jesus na nagsimula sa atin, tatapusin niya ito. Ito nakakatuwa. Ang confidence natin, siya'y nagsimula. Minsan pakiramdam natin, nadadapa tayo. Pakiramdam na, iniwan na tayo ng Diyos. Ayaw na sa atin ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, hindi anak, ako'y nagsimula. Ako'y magtatapos. Ako ang huling salita sa buhay mo. Maganda po ito. Lahat tayo nadadapa, lahat tayo nanlalamig, lahat tayo nagkukulang. Lahat tayo kung anong minsan gumagawa ng kabalbalan. Pero sa kabila ng mga bagay na yan, hindi tayo sinusuko ng Lord. Alam mo bakit? Sinimulan ka niya, tatapusin ka niya. Kung kailangan ka niyang pilayang, pipilayang ka niya para tapusin lang po yung sinimulan niya sa buhay mo. Alam niyo po mga shepherd, mga minamahal ko, pag matitigas po yung ulo ng mga sheep, mga minamahal ko, yung faces yan. Pag paulit-ulit kasi po ang mga sheep, mga minamahal ko, lagi po yung umaalis sa sheep pen. No, kaya kailangan mo siyang bantayan. May mga tupa ho talaga makukulit. No, hahanapin po ng ng pastol yan. Ano ang gagawin? Pag paulit-ulit, babalian po ng payon. Ilalagay niya po yan. Hindi na ho makalakad yan. Ganit ba yung shepherd? Hindi. Bakit ganoon? Lalapain ng demonyo, lalapain ni Satanas, lalapain po ng leon. Kaya po kailangan niya gawin kasi nagmamalasakit siya. Kaya pag inalo mo, minamahal ko, pag tinino mo pinag-usapan natin, tinatabas tayo ng Panginoon pare-parehas. Bakit mahalaga tayo sa Kanya? Kaya minsan ang disiplina, hindi natin ma-appreciate. Laging tatandaan disiplina, lagi nagbubunga ito ng maganda sa buhay natin pare-parehas. May kausap po ako. Pag hindi tayo nadidisiplina, maminamahal ko, maglalabasan mga sungay natin pare-parehas. That's the truth. Binabago ho tayo ng Panginoon, pare-parehas. Nakasunod. Si Kristo ang mag-iingat sa atin kasi pag-aari na tayo. Kung siya po yung builder, siya po yung foundation, sabi ng Lord, huwag kang matakot. Ako yung magbibigay ng protection sa'yo. Ipaglalaban ho tayo ng Panginoon. Di makapapanig sa atin ang gates of hell. Why? Kasi pag-aari ho tayo ng Diyos. Confidence natin yan. Confident ho natin yan, maminamahal ko. Si Kristo ang nagsugo kay Holy Spirit para samahan niya ho tayo. 2026, hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari. Pero isang alam ko, may malalaking battle na paparating. Pero sinasabi ng Lord, ito yung, ganito nyo siya harapin. Unang-una, lagay mo sa isip mo, you are unshakable. Pangalawa, you are unstoppable, you are unbreakable. Pangatlo, you are powerful. At ang pinakamahalaga sa lahat, kasama mo ang banal na Espiritu. Welcome sa 2026. Next week po, meron po tayong vision casting. No? If you want to serve with us, ito po ay isa linggo ibabato. Yung prophetic ng word sa simbahan ito. Tayo pa tayo mga minamahal ko. Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Come on, palakpakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We worship you, God. We honor you. Salamat po.
salamat, Panginoong Yesus, salamat. Karapat-dapat po ang iyong pangalan. Hallelujah, Lord, salamat po. Oh, Rabba Shekanda, Rabu Kande, salamat. Opo, Diyos. Yes, O God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, we worship you, Jesus. Lord, we glorify you, we honor you. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God, bless you. Honor you, Lord. Oh, Rabba Shekanda, Rabu Kande. Pwede ba taas natin mga kamay natin sa Panginoon habang inaawit po natin ito? Awitin po natin para sa Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, glory, glory. Hallelujah, salamat po. Woo! Thank you, Jesus. Yes. Yes, O God. Tatanghal ang pangalan mo. Hallelujah. Yes, O God. Yes, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Our King, tatanghal. Hallelujah. Tanggapin mo ang papuri. Hallelujah. Thank you for your presence. Thank you for your glory. Oh, Rabba Shekanda, Rabu Kande, Rabba Shekanda, Rabu Kande. Hallelujah. Tatanghal. Oh, hallelujah. Hallelujah. Salamat, 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 salamat. We glorify your name. We glorify your name. Hallelujah. Salamat po kayo. Tanggapin mo ang papuri. Hallelujah. Glory. 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 Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Papuri ko'y sa'yo. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve. Thank you, Jesus. You deserve the praise. Worthy Worthy is your name, Lord Jesus Christ. Worthy is your name. Sige lang po, just worship the Lord. Samantali natin time nito. Worship the King. You deserve. Worship the name of Jesus Christ. Woo! Worthy is your name. Worthy is Yes, Lord God. Hallelujah.
Aming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat dahil nung itayo mo yung church mo, Lord Jesus, hindi pa kami sinisilang, nakita mo na kami. Kami po ay handpicked, pinili upang isama sa iyong simbahan. That's our identity. We belong to the Church of Christ. Lord, we are unstoppable. That's who we are. We are unbreakable, unstoppable, Lord God. And we are powerful, Lord God, according to who we are in your word. Panginoon, I pray right now, Lord God, ma-receive ito, Panginoon, ng bawat isa sa amin. I pray po ng revelation and knowledge upang maintindihan namin, hindi po kami basta-basta lang. Na Lord, hindi kami susuko dahil wala pong bloodline ng pagsuko sa amin. Kami po higit pa ho sa mananagumpay, O Diyos. Lord, I pray, Panginoon, basagin mo lahat ng panlalamig sa mga puso namin. Tulungan mo po kami, biyaan mo kami, Holy Spirit, na makapunumbalik yung unang pag-ibig namin sa iyo. Lord, lahat ng espiritu ng kabigatan, I pray right now, release the fresh anointing of your Spirit, God. Kailangan namin ang kapuspusan mo. I-break mo yung anointing, Lord, yung spirit ng heaviness, yung lie at deception ng demonyo, Panginoong basagin, alisin. Lord, I declare, Lord God, ng deliverance ng mga tao mo, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Sa pangalan po ni Jesus. Handa mo kami sa 2026. Malalaki ang battle. Pero Panginoon, sa likod ng malalaking battle, may malalaking opportunity. May malalaking pagpapala, may mga higanteng pagpapala sa likod ng mga higanteng makakaharap namin. Pero Panginoon, dahil kasama namin ang Espiritu ng Diyos, walang battle na hindi kayang pagtagumpayan ng simbahan. Ang aking pong panalangin sa aming lahat, Lord, help us to walk with you, Holy Spirit. Help us to work with you, Holy Spirit. And help us to work for you, Holy Spirit. Binibless kong simbahan pong ito. Mahal na mahal kong simbahan ito. Ibinil mo ang simbahan ito, Panginoon. Lord, I pray. Bless me bawat isa amin na rito, Panginoon. Continue to heal us. Continue to bless us. Salamat sa mga salita mo, Panginoon. Nawa po maging paalala sa amin lahat kung sino po kami. Salamat. Salamat po, Panginoon. All the glory belongs to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So malakas ang palakpak para sa Panginoon.